Tayo pong manalangin, Panginoon. Salamat, O God, na kami po ay muling merong pagkakataon na makapag-aral ninyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, for this opportunity. We pray, Lord God, na patuloy na kayo ang siyang magturo sa amin. Patuloy na yung mga matututunan po namin, Lord God, maging kalakasan namin spiritually. At patuloy nga, Lord God, na i-bless na po kami sa lahat mo na aming ginagawa. Sa inyo, Lord Jesus Christ, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-aaral po natin tonight, Embracing New Beginnings. Kukuhanin po natin yung ating text sa Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Sabi ng salita ng Diyos, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. So referring to the past, yung mga nangyari nung nakaraang taon na maaring hindi maganda sa atin, sabi dito kalimutan na daw po natin. Masdan mo ang sabi ng Panginoon, ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. So meaning to say, mga bagay na mukhang sa atin na imposible, kayang-kayang gawin ng Lord for this year 2025. So kailangan lang natin na patuloy na magtiwala at panghawakan yung mga salita na ating napapakinggan mula sa Kanya. So as we gather, magre-reflect po tayo doon sa konsepto ng bagong simula. Tandaan po natin that life is a journey filled with seasons of change. At hindi natin mapipigil yan. Ngayon yan, nasa climate change tayo, di ba? So hindi natin mapipigil yung pagbabago ng panahon. Pero tandaan po natin, the Lord God often calls us to leave behind the old and embrace the new. So gusto po nating pag-aralan tonight how God guides us through these transitions and how we can trust Him to lead us into new and fruitful paths. So ilang points lang po yung ituturo ko po sa inyo tonight. Yung ating point number 1, God's promise of renewal. A good example po nito yung Israelites exodus from Egypt na mababasa po natin sa Exodus chapter 14 verses 21 to 22. So alam po natin yung story, the Lord God led the Israelites out of slavery in Egypt, parting the Red Sea to create a new path for them. This miraculous event marked the beginning of their journey to the promised land. Sabi ng salita ng Diyos, itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh isang malakas na hangin mula sa silangan at hati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Yan. So napapanood lang po natin ito, 'di ba? Yung sa Ten Commandments, pero nangyari po talaga siya. So makikita po natin yung gusto nating i-point dito sa ating verse na binasa. The Lord is creating a new path for us. The Lord is always promising us for renewal. Na minsan nakala natin na checkmate na, wala na talaga tayong pupuntahan, wala na talagang pag-asa, pero kayang-kayang gumawa ng Lord ng bagong daanan para mag-pass through tayo. Katulad ng ginawa ng Lord sa mga Israelites, ginamit niya si Moses para yung pangako ng Panginoon na dalhin sila sa promised land ay mangyari. So the Lord promised of renewal. And it happened, it come to pass. So ganun din po sa atin. So paano natin siya ma-apply sa buhay natin? Just as God provided a way for the Israelites, He also promises us to guide us through our own challenges and lead us to new opportunities. Yun yung maganda. Kasi nga, syempre yung mga nababasa natin sa Bible, mga examples po yun na nangyari talaga. Nangyari sa panahon ng mga Israelites. Pero the Lord God is also dealing us now to us individually and personally. So iba-iba yung challenges natin. Iba-iba yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Iba-iba yung mga problema, mga trials na kailangan natin kaharapin. Pero tandaan po natin, the Lord is always providing us new opportunities. And then tapat ang Lord sa kanyang mga pangako. Gumagawa ang Lord ng kaparaanan para mapagtagumpayan natin kung ano man yung mga trials, mga challenges na ating kinakaharap.
So all we have to do is to keep trusting the Lord Jesus Christ. Point number two, embracing change with faith. Yan. Katulad ng nangyari kay Abraham nung tinawag siya ng ating Panginoon na iwanan yung kanyang homeland sa Genesis chapter 12 verses 1 to 4. God called Abraham to leave his country and go to a land he would show him. Abraham obeyed, trusting in God's promise of blessings and a new beginning. Yan. Sabi dito sa salita ng Diyos, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayan ituturo ko sa inyo. So mahirap ito para kay Abram, di ba lilisanin niya yung kanyang comfort zone. And then sabi dito yung tahanan ng kanyang father na siguro kanyang pinapahalagahan ng kanyang kamag-anak. Then pupunta siya sa isang lugar na hindi naman niya alam kung anong meron dun sa lugar na yon. Pero may pangako ang Lord sa kanya. Sabi ng verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at ang iyong apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakilang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Diba? Even up until now, pinag-aaralan natin yung buhay ni Abraham. Ang sa iyo magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Kaya nga we're also blessing Israel. 'Di ba? Kasi nga yung kapag pinagpala natin yung Israel will also be blessed. And then anong ginawa ni Abram sa verse 4? Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Sumama sa kanya sila. At imagine, di ba, 75 taon. Di ba yung mga edad na to, mga nasa retiring stage ka na, gusto mo na lang mag-settle down kung nasa ang lugar siya, di ba? Pero sumunod pa rin si Abram kasi nga utos yun ng ating Panginoon. So he embraced change with faith. So minsan ganun din tayo, most of us, marami dito mga bago tayong mananampalataya sa Panginoon. So isang paniniwala, isang pananampalataya na ini-embrace natin na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Yan. So nilisan ni Abram tsaka yung kanyang family yung Haran. Ang application po nito katulad ni Abraham, we must have faith in God's plan for our lives. 'Di ba? Tayo may sarili tayong plano. Pero minsan yung mga plano natin pumapalpak. Minsan nangyayari naman yung plano natin. Pero tandaan po natin, merong greater plan ng Lord sa atin. So kailangan natin magtiwala sa Panginoon kung meron siyang pinapagawa sa atin. Even when it requires stepping into the unknown. Diba? May sinabi ang Lord sa'yo, then di mo alam, you're not certain, you're not sure what will happen. Pero you have to step out in faith. Kasi nga, nagsabi sa'yo, ang nagturo sa'yo yung ating Panginoon. Point number 3, this is a perfect example of transformation through Christ. Yung conversion ni Saul to Paul, 'di ba? Pinalitan yung pangalan ni Saul naging Pablo sa Acts chapter 9 verses 1 to 19. Si Saul, yung kanyang dating pangalan, as we know, persecutor of Christians. 'Di ba? Siya yung mga humahanap ng mga nagba-Bible study, nagbabahagi ng salita ng Diyos patungkol kay Jesus Christ. And then siya yung nagpapapatay doon, nagpapahirap sa mga Kristiyano. Encountered Jesus on the road to Damascus. So na-encounter niya ang Panginoon and then he was transformed into Paul. Paul was now a devoted apostle, 'di ba? Siya yung sumulat ng 1/3 of the New Testament. This radical change exemplifies the power of new beginnings in Christ. 'Di ba? Minsan kasi akala natin, yung taong yon mahirap, hindi siya kayang baguhin, hindi niya kailangan lumapit sa Diyos, hindi siya talagang maliligtas. Pero walang imposible sa Panginoon. Even us, 'di ba? Alam naman natin we're all imperfect, pero kayang-kaya tayong baguhin ng Panginoon katulad ng ginawa niya kay Pablo. So sa Gawa chapter 9 verses 1 to 19, ito yung story ng pagtawag kay Saulo. Sabi dito, samantala patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. And then ano pang ginawa nitong si Saulo? Lumapit siya sa pinakapunong parin ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae na matagpuan niya rong kaanib sa daan ng Panginoon. Imagine, ganun siya ka persistent, 'di ba, na ipapatay ang mga Kristiyano. Humingi pa talaga siya ng permit para talagang gawin niya yung pagpatay dito sa mga Kristiyano.
Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niyang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niyang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? And then sabi ng verse 5, sino kayo, Panginoon? Tugon niya. And then sumagot ang Lord, si Jesus Christ nag-ascend na dito sa heaven ha, yung story na to. Ako si Jesus ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung anong dapat mong gawin. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. O, di ba? Narinig din nila yung tinig ng Panginoon. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya inakay na makasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Sa verse 10, sa Damasco ay may isang alagad ng pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. So nangusap ang Lord kay Ananias. Ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kaling tinatawag na tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso ng pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. O di ba na born again na si Saulo? Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. Kasi nga balita si Saulo. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. So syempre kung ikaw man yun, di ba, takot siya na itong taong to yung nagpapapatay sa Kristyano tapos papapuntahin mo ako doon. Pero sabi ng verse 15, sumagot, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanyang lahat ang dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Sa verse 17, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay, pumasok dito, ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ko rito ng Panginoong Yesus na nagpakita sa iyo sa daan ang ikaw ay papunta dito. Isinugo niya ako upang muli ka makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tila makaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Purihin ang Lord. Tumayo siya at nagpabautismo. Kaya nga mahalaga yung water baptism. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. And then na nangyari, after niya nangaral na si Saulo sa Damasco and the rest is history. Yan. So ito po yung nangyari dyan na para nabivisualize po natin. Nasilaw yung mga mata ni Saulo, then nabulag siya, then after 3 days kinamit ang Lord si Ananias, and then muling nakakita si Saulo, and then na-convert na nga siya to Pablo, at siya ay nag-preach na ng Word of God. Paano po natin to ma-apply sa buhay natin? Always remember our past does not define us. Iba-iba yung nangyari sa atin in the past. Hindi na natin kailangang oriratin kung ano pa yung nakaraan. Mahalaga, through Christ, we can experience true transformation and embrace a new identity. Meron na tayong bagong pagkatao, na bago na tayo ng Lord, bago na tayong nilalang, sabi nga ng salita ng Diyos. Di ba tayo pa yung mga anak ng ating Panginoong Heso Kristo? So yun na po yung tunay nating katauhan. So new beginnings are a testament to God's faithfulness and His desire to see us grow and flourish. As we move forward, let us remember that God is always with us. Always remember that. Lagi nating kasama ang Diyos, guiding us through every transition and providing for our needs. So sa application po natin, so number 1, mag-reflect po tayo sa area ng ating buhay where God may be calling you to embrace a new beginning. So ano ba yung isang parte ng buhay mo na gusto ng Lord na i-embrace mo? Pangalawa, we have to trust in God's promises and have faith in His plan for your future. Kahit na parang uncertain ka, kahit na hindi ka sure, pero kailangan magtiwala ka sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Pangatlo, mag-seek tayo ng transformation through a deeper relationship with Christ. Kasi hindi naman ang pagbabago ay instant, kundi it's a process.
kailangan patuloy na build yung relasyon mo sa Panginoon. Yan katulad ng ginagawa mo tonight, na attend ka ng Bible study, kung may time ka, umating ka ng church, ayan, umating ka ng prayer meeting, mag-aral ka ng salita ng Diyos, mag-quiet time ka, mag-devotion ka, makinig ka ng Christian songs, ayan. O kailangan po na build yung ating relasyon sa Panginoon. So always remember that God is doing a new thing in our life. We will trust Him and we will embrace the journey. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God sa gabing ito. Salamat Panginoon sa mga salita na aming napakinggan. Alam namin Lord God, nakatulad na nangyari sa mga Israelites na ginamit mo si Moses. Katulad Panginoon Lord God na amin pong napakinggan yung buhay ni Pablo. Panginoon, even ni Abraham, alam namin, O Jesus Christ, may magaganda ka rin pong bagay na nilaan sa bawat isa po sa amin. Kaya po patuloy kami magtitiwala sa inyo at patuloy namin i-embrace yung journey, yung path na gusto niyo pong tahakin ng bawat isa sa amin. Sa inyo, Lord, na papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, tapos